Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong resback o pahayag ni Senator Mig Zubiri doon sa pagkakadawit ng pangalan niya. Ginawit siya ni ex-secretary Manuel Bunuan na may mga DPWH leadership fund na siya ang naghahati-hati. Okay, update ko lang kayo sa ating fund drive ng Brave 14 Marines. As of now, may naipon na po tayo na 86,500 sa ating GCash. Hopefully, bukas o makalawa, madagdagan ito, makabot ng 100,000 para ipadala ulit natin sa kanila. Ang naipadala na natin as of now is 470,000 pesos plus another 100,000 bukas o makalawa. Okay, so sa mga gusto pang magpadala, ito po yung GCash number natin. 0916-265-8480. Pangalan sa GCash is Ivan Henry Sibog. Okay, so ito na ang pahayag ni Senator Zubiri. Tatlo sila na pinangalanan ni ex-DPWH Secretary Bunuan. Senator Bongo, Padilla, and Zubiri. Okay, itinanggi ni Senate Majority Leader Mig Zubiri na humingi o humawak siya ng anumang listahan ng project request ng mga senador noong siya pa ang Senate President. For the record, as Senate President, I never requested, held, or handled any list of project requests from senators. Tugon ito sa payag ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na si Zubiri umano ang may discretion sa halaga ng leadership funds para sa mga senador. Minimum 500 million bawat senador at 1 billion para sa chairpersons ng major committees. Gate ni Zubiri, sa Senate Committee on Finance at hindi sa kanyang opisina, dumadaan ang proposed budget amendments. Sabi niya, walang masama sa institutional amendments basta maayos ang implementasyon at hindi ghost o substandard ang mga proyekto. So, ako, medyo personal na masama ang loob ko kay Senator Zubiri nung kumampi siya sa majority na pro-BBM lahat. So para bang nahawakan na siya ng liig ng Malacanang. Mabuti pa sana nag-independent pa rin siya. Biglang sumama sa majority. So maraming na-discourage kay Zubiri, lalo na taga Bukidnon, kaya binabati ko siya sa Bukidnon. Ngayon, kasama siya sa majority, bakit biglang idinawit ang pangalan niya? Tingnan niyo yung yung dalawang nadawit sa opposition yan Duterte yan So, normal na ang mga opposition titirahin mo. So, sumagot naman itong dalawa, Padilla and Bongo na, mga opposition nga kami, for later release ang aming mga request for funding, wala nga kaming natanggap. Tapos, yun pa, iimbestigahan na daw sila, sabi ng ombudsman. So, expected ko na yan, na hahanapan ng butas itong si Bongo at Padilla para maisama siya sa mga iniimbestigahan. Legarda, Alan Peter Cayetano, plus Bongo and Padilla, 4 na iniimbestigahan. So ang trend ngayon, makikita mo, ginigipit talaga ang mga minority senators. Ang pinagtatakahan ko, bakit isinama nilang binanggit si Senator Zubiri? Personal opinion ko lang ito, hindi ako naniniwala na meron siyang ganyan. Kasi nung Senate President siya, tingin ko matino. Hindi nga siya pumayag doon sa People's Initiative. Kaya hindi umusad yung charter change kasi Zubiri ang Senate President noon, hindi siya hawak ng Malacanang. Kaya itong sinasabi na leadership fund, may hinala o duda, opinion ko lang ito, baka mamaya may planong hindi maganda ng administrasyong ito laban kay Senator Zubiri. Bakit? Kasi nakikita ko, hindi siya hawak ng Malacanang. Pagdating sa butuhan sa impeachment, alanganin, hindi nila masigurado na conviction ang boto ni Zubiri. Ang nakikita kong boto niya, either abstention or acquittal. Dahil posibleng kakandidato siyang governor sa Bukidnon. So ayaw niyang banggahin ang mga diehard Duterte supporters. 90% Bukidnon. So, parang pressure yan O, tingnan mo yung pressure kay
Villanueva and Escudero. Tinakot sa kaso, yun, bumaliktad. Hindi katulad ni Senator Jinggoy, kahit anong kaso ba yan, bahala na rin. Ikulong niya ako kung ikulong. Kaya nakakulong si Jinggoy. So, hindi kaya ito simula ng pressure kay Senator Zubiri para yung boto niya sa trial mapilitan siyang mag-conviction. I don't know. Mga opinion ko lang ito. Maybe I believe I am entitled to my own opinion. So lahat ito connected sa impeachment trial ni BP Sara. Dahil gustong-gusto ng powers that be na makakuha ng conviction votes yung 16. So I don't know kung kaya nila parang alanganin, kaya lang baka ipababa nila ng 14. So kung 14, kailangan nila ng dagdag na botong conviction galing sa mga senador. So sana hindi totoo itong hinala ko. Sana maging independent pa rin si Senator Zubiri at sundin niya yung mga nauna niyang panapayag na against siya sa impeachment ni BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. What if lang naman, dako jud kaayog bunal ang inyong mabana? Kayahon ba ninyo siya? Tawagan na lang ko sa pangalang Arlene. 25 years old, ug taga Cebu City. DJ Sam, nag-uul kaayo ko sa akong kahimtang karon. Tungod kay napasubo naman gud ko ani akong bana. Kay wa man gyud ko makaibaw nga grabe man daay kini siya ka gifted sa hinagiban. As in DJ Sam. Kaingon kag bildi pa niya ang salmunan nga taksanan sa among bugas kaniadto. Grabe kadako. 3 years ni nga magkauyab ni Berto DJ Sam. Og tungod kay taga-bukid man ko og medyo late pa sa panahon, wa jud ko kapalabot niya hangtod nga wa pa mi makasal. Mahadlok man gud ko anang ana-ana nga wala pa makasal DJ Sam, kay lagi basin iya hara kong biyaan. Pero na-shock jud ko. Gabi human nga gikasal ming duha ni Berto. Sa dihang pagkasa niya sa iyang pistola, daw upo nga gulayon na DJ Sam. Human ato, 1 week jud nga gitakigan ko. Kay kabalo na mo pag first time, sakit jud kaayo. Human sa isa ka bulan, abi kog maanad ra ko. Pero maglisod gihapon ko DJ Sam og kalinturahon judayon ko pagkaugma. One time, gikuha ko bridesmaids akong igagaw. Kasal na niya pagkasunod nga adlaw ug atul sab gamihangyo si Berto nako. Gibalibaran gyud nako siya DJ Sam kay lagi maglain na pud ang akong lawas human ko niya matirahan. Unya event na sa sunod adlaw. Apan gilain day niya pagsabot DJ Sam. Ingon pa siya, dili na daw ko ganahan niya. O basin daw nihupas na ang akong gugma niya. Ihajud kong gipugos DJ Sam, o gani gilangkat pa niya ang garter sa akong underwear o sa akong kahadlok. Nidagan ko og wa na ko makahuna-huna og agi sa pultahan. Miambak na ko sa pinakaduol nga bintana, dayon dagan patabang sa akong mga ginikanan. Apal ang problema, kay dihang gisulti na ako sa akong pamilya ang rason, ila naman hinuon kong gikatawan. Wala nila giseryoso DJ Sam ang akong problema, maong naglagot yun ko. Naglagot ko kay dihang gisuyo ko ni Berto, ilaha rapod kong gihatag, kay wa daw pulos ang akong rason. Daghan daw babae nga nangandoy sa akong problema kay Berto. Og ingon pa, di na ko magreklamo og di ko mabalaka. Tungod maigo ra daw na madugay. Ibalik jud ko kay Berto DJ Sam, pero mihangyo jud ko nga dili lang sa niya tirahon kay sakit pa kaayo ang akong batang. Sakit pud ang akong bitiis nga na-injured pa dihang niambak ko sa bintana. Ug maayo na lang kay misabot siya. Hulaton na lang daw niya kung kanus ako maayo. Pero ang tinuod, dili na ko gustong maayo pa DJ Sam. Kay sigurado kong tirahon na pud ko niyag taman-taman. Kalinturahon na pud ko, sure na. DJ Sam, unsaon man ni oy. Unta matabangan ko sa imong mga followers.
Ang tinuod ana, ga-pretend na lang ko nga kiang, aron nga, dili lang jud ko niya matirahan karon. Kung kamo naa sa kong sitwasyon, bulagan na lang ba nako si Berto? Or tinuod ang ilang giingon nga maigo ra ni kadugayan? Tambagi daw ko ninyo ug akong basahon tanan sa comment section. Imong follower, Arlene. Mutuo ba mo ani kung aluman daw ang tabadidoy ug tabadiday sa usa ka tawo? Gukdunon? DJ Sam, mao na karon ang akong sitwasyon. Napuno kog konsumisyon tungod aning dakong alom sa Itmi Games ug tabadidoy sa akong bana. Itago na lang ko ninyo sa pangalang Daphne. 25 anyos na ko ug taga dinhi lang sa Davao del Norte. DJ Sam, wala pa ko'y anak. Tungod kay naning kamot yung kong kontrol. Kay DJ, ingon sa dili pa ko sure sa ako ang bana. Grabe man gud ang konsumisyon nga iyahang gihatag sa ako Grabe ang akong bana. Nga tawgon na lang nato siya sa pangalang Andrew. Nag-ila mi ni Andrew, DJ Sam, pinaagi sa amo ang common friend. Actually, doon na pud ko'y sayop. Kay nakaibaw naman ko nga daghang mga babae ang nalambigit niya kaniadto. Apan lagi kay nadalaman ko sa iyahang mga tamis nga panaad. Maunang nahulog jud ko niya. Bale, 2 months lang ang ligawan na DJ Sam. Gisugot na dayon nako si Andrew. Sa pipila namo ka buwan nga mag-uyab, daghan jong kaparamdam nga mga babae niya DJ Sam. Mga babae nga nagkagusto niya. Sa iyang social media, daghan sigig panghagit og inom, ana-ana og pangigat sa iyaha. Pero nakita nako nga wa gyud niya ginapansin kay wa man niya ginareplyan. Dihang nagstorya mi sa iyahang mama DJ Sam, nahisgutan namo ni nga problema. Ug sumala pa sa iyang mama, ang solusyon lang daw aron maundang na nga sumpa. Magminyo na si Andrew. Pagkadungog na ako ato DJ Sam, saway duha-duha, gihagit na dayon akong kasal si Andrew. Nakurat pa gani siya, apan lagi kay gihatagan man ako siyang ultimatum, nga kung dili siya musugot, magbulag na lang ni. Napugos in town siyang oo DJ Sam. Ug pagkaugma dayon, gaasikaso na mi sa among kasal. In 2 months, nakasal na jud mi, hoping nga magbag-o na ang daga na sa among kinabuhi ni Andrew. Apan pipila na kabuwan ang milabay human sa among kasal ni Andrew. Maura man gihapon. One time, gisilip na ako ang cellphone sa akong bana. Ug nitambada sa ako ang mga mata, ang mga sweet messages, ug mga pangagni sa mga babae DJ Sam. Mga kauban daw to niya sa trabaho, ug ang uban mga kaila. Napagani ng hagit ug ana-ana kay lagi daw iyahang bana naa sa abroad. Ug gana daw kaayo siya. Wa ko'y nakita bisan isa ka reply DJ Sam, pero wala gihapon ko makampante. Halos maupaw na ko sa kainit sa ako ang ulo. Nagsurok jud ang ako ang dugo DJ Sam. Gi-confront na ako si Andrew. Pero same before, deny gihapon siya. Ug ingon pa siya, pasagdan ra daw nako sila. Ang importante daw, loyal daw siya sa ako Ug di daw siya mubuhat og mga lakang nga ikaguba sa among relasyon. Last week lang DJ Sam, birthday ni Andrew. Sa tunga-tunga sa among selebrasyon na ay niabot nga delivery, food package pa DJ Sam. With matching flowers pa. Kauban daw sa iyang trabaho nga babay ang nagpadaan ni Adto. Inlababo daw kaayo sa iya DJ Sam, dakong away jud namo ni Andrew, ug this time mi-demand ko niya nga mag-resign sa trabaho. Pero dili siya DJ Sam. Gipapili na ako siya kung ako ba or katong trabaho niya nga pulos mga bigaon ang mga kauban. Pero wala siya mitingog. Hinuon iyara kong gikatulgan. Og tibuok gabi kong naghilak sa iyang kiliran DJ Sam.
Kay sakit jud kaayo ang akong gibati. Naghuna-huna ako nga sulungon ang maong babae sa trabahoan, pero nagpugong ko kay mubaba pod ang ako ang dungog kung mauhon. Nagpaabot na lang ko nga pagkabuntag DJ Sam, dili na siya mo duty sa trabaho, kay pasabot ana ako ang iyahang gipili. Apan nasayop ko. Sayo kay siya sa buntag gami duty. Maong sa akong kahiubos, gihipos na ako ang akong mga gamit ug mipauli na lang ko sa amo ang bahay DJ Sam. Sige siya chat ug tawag nako pero ginaantos na lang jud nako. Gina-ignore nako. One time gitubag nako siya, apan na disappoint lang ko DJ Sam. Kay wa man gihapon mausab ang iyang desisyon. Di gihapon siya mapahawa sa iyang trabaho. Kana lang man ang akong gusto madungog DJ Sam. Ug mupauli na dayon ko sa iyaha. Miundang na pud siya og tawag nako kay lagi mura daw kog bata. Unsay bata? Halos wala na ko'y tulog sa sigig overthink tapos iyaharang i-invalidate. Bata din ang gusto lang protektahan ang among marriage. Sa tinuod lang, wa na ko'y gana sa among relasyon ni Andrew. Maunang nagdesisyon na lang ko, nakalimtan siya. Ug magpalayo na lang ko. Apan kung kanus buo na ang akong desisyon, DJ Sam. Sakapod siya ni abot sa amo ang bay o gisuyo kog taman. Apan kana lagi. Dili man gihapon niya ihatag ang akong demand nga mohawa siya sa trabaho. DJ Sam, ug ingon man sa imong mga followers. Naa pa ba'y future ning among kaminyo o ni Andrew? Or mas maayong tumano na lang nako ang pagpalayo para sa ako ang peace of mind? Please, tambagi ko ninyo sa comment section. Imong follower, DJ Sam, Daphne.